Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Muli po, salamat po sa Panginoon na tayo ay binigyan po ng pagkakataon na hold muli ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. I hope na kayo po ay merong maayos na kapahingahan sa buong magdamag. At tayo po ay tuloy-tuloy sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Simulan po natin yung kahapon by way of introduction patungkol po sa tinatawag po nating doctrine about God. At ngayon po ay magsisimula po tayo ng atin pong lesson. Pag-aaral po natin. At alam nyo po, nakakatuwang isipin na maganda po sana na generally speaking, ang mga Filipino po ay religious people. Kaya lang, religion is nothing without God. At ang tao po, real God. Okay? So, ang mga Pilipino po ay napaka-relihiyoso. Ang mga Pilipino po ay talagang nandoon yung kanilang pananampalataya, paniniwala sa Diyos. Yun nga lang ay kinakailangan po kasi ay makilala po natin or malaman po natin yun pong kung sino yung totoong Diyos na sinasabi po ng Biblia, sapagkat wala rin po yung ating paniniwala or pananampalataya kung hindi naman ito nakatuon sa totoong Diyos. Kaya napaka-importante po niyan na tayo po ay magkaroon ng pag-aaral patungkol po sa totoong Diyos para tayo po ay merong matutunan at magkaroon ng tamang object, tamang object yung atin pong pananampalataya. Okay, so ngayon po ay magsisimula po tayo, of course, ng atin pong lesson 1. So, stay tuned po kayo. Keep tuning in para tayo po ay meron pong matutunan. Hoping and praying na meron po tayo matututunan sa umaga pong ito para tayo po ay patuloy po na pagpalain po ng Panginoon. So tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagpapala niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpaprovide ng kalusugan, ng kalakasan sa bawat isa. Salamat po sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob. Maraming salamat po Panginoon sa kapahingahan sa buong magdamag. Panginoon, pagpalain niyo po aming pag-aaral. Please guide us into all truth. At kayo po ang patuloy na mag-provide, Panginoon, ng amin pong wisdom na kailangan, ng knowledge, ng understanding upang sa pag-aaral po namin ito, ang pangalan niyo po ang amin pong maitaas at hindi po yung sarili po naming pangalan. Nawa, Panginoon, makita po ang inyo pong kapangyarihan sa pag-aaral po namin. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli po, magandang umaga po sa lahat ng mga naka-tune in na po ngayon. At again, nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan sa panahon pong ito. So babasahin po natin yun pong Biblia at ito po ay nandito sa Exodus chapter 3. It is a very familiar passage po or passages in the Bible. At alam ko most of you ay nakakaalam na po ng mga bagay po na ito. So babasahin po natin ito pong Exodus chapter 3 beginning from verse number 11. So sundan niyo po ako kung kayo po ay meron pong Biblia na hawak-hawak, mas maganda po yan. At masusundan niyo po ako sa atin pong pag-aaral. Okay? In verse number 11, Exodus chapter 3. Ito po yung sinabi po ng Biblia. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this will be a token unto thee, that I have sent thee.
when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? And what shall I say unto them? Verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Verse 15. And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Now, I don't know kung narinig niyo na po yung salitang tetragrammaton. Yan po actually yung atin pong pag-aaralan ngayon. Tetragrammaton. Ang salitang tetragrammaton po ay salitang Griego. Ang ibig sabihin ay 4 letters. So meron pong pangalan or name, na kapag in-spell out mo itong pangalan na ito ay 4 letters lang. Okay? So yung iba, yan, katulad ng Mike, M-I-K-E. Di ba? Yan. So 4 letters lang po yan. Now, sa Diyos po ay meron pong ibinigay po dito na pangalan po ang Panginoon, na sinabi po niya na ito po yung kanyang magiging pagkakakilanlan. Okay? Now, ayon po sa ibang mga nag-aral, this is a personal name. Pero, mga kapatid, all throughout ng pag-aaral nyo po ng Biblia, makikita nyo po na ang pangalang ito ay hindi lang basta personal name, kundi ito yung pagkakakilanlan sa Diyos. Okay? Now, sinabi po ni Moses, kung naaalala nyo po, tinanong ni Moses, sabi niya, paano, ba't ako pupunta doon kay Pero? Kung tutuusin, alam nyo naman po na si Moses po ay pinaghahanap ni Pero sapagkat may napatay siyang Egyptian, di ba? Kaya nga 40 years siya na nagtago doon sa land of Midian hanggang sa siya ay nakapag-asawa at nagtago siya doon sa land of Midian at nagtrabaho siya bilang isang shepherd. At eto nga, kinausap siya ng Panginoon doon sa isa sa mga bundok po doon, Mountain of God, habang siya po ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang father-in-law na ang pangalan ay si Jethro. Okay, so sabi po ni Moses, bakit ako pupunta kay Pharaoh? Anong authority ko para pumunta ako doon kay Pharaoh at para palayain ko yung mga Israelites mula doon sa pagkakaalipin? Oo nga naman. Pharaoh was the most powerful man during that time sapagkat napakalakas po ng Egypt. Yung Egypt po ang isa sa pinakamalakas na imperyo during that time. So, si Pero ang pinaka-powerful man during that time. Politically at sa lahat ng bagay sapagkat napakalakas nga ng Egypt. Sabi ni Moses, sino ako? Isang shepherd lang ako. Pangalawa, ang shepherd po is an abomination to the Egyptian. Naalala niyo po si Joseph? Nung si Joseph po ay nandoon sa Egypt at gusto niyang ipakilala ang kanyang mga kapatid, no? Ang mga kapatid ni Joseph ay mga shepherd. So ang mga shepherd po is an abomination sa mga Egyptian ayon sa kanilang kultura. Kaya nga po ibinigay sa kanila yung land of Goshen. Yung land of Goshen po ay halos nasa border na po yan ng Egypt. Kasi nga alam ni Pero at sinabi rin naman ni Joseph na ang trabaho, ang occupation ng kanyang mga kapatid ay mga shepherd. So in respect doon kay Joseph, binigyan pa rin sila ng lupa o ng lugar ng Pero, pero nandoon na sila malapit sa border. Nasa border na sila, no? So kaya ganun po yung ginawa ngayon. Ang Diyos inuutusan ngayon si Moses na pumunta kay Pero. So, ang mangyayari ngayon,
since na si Moses was, yung kanyang occupation, yung kanyang trabaho is an abomination sa mga Egyptian, tapos ang kanyang agenda pa ay kukunin niya yung mga slaves o yung mga Israelites, siguradong hindi papayag si Pharaoh. So kaya sabi ni Moses dito, sino ba ako para pumunta ako doon kay Pharaoh at palayain ko yung mga Israelites? Now, ano ang sinabi po ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon, I will be with you. Sabi ng Panginoon, na certainly I will be with thee. Now, the word certainly is very important. Ibig sabihin, assurance po yun ni Moses na hindi siya iiwanan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon doon, certainly I will be with thee. So it is a promise. It is an assurance na hindi siya iiwanan or pababayaan ng Panginoon. So, nasa introduction tayo na ating lesson pero binabanggit ko na po sa inyo. So, yung word, tandaan niyo po yung word na certainly sapagkat yan po ay nagsasabi ng pangako po ng Panginoon na yung assurance niya kay Moses na hindi niya pababayaan. At ang sabi ng Panginoon, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. Ano ang pinakapanghahawakan lamang ni Moses sa harapan ni Pharaoh na para palayain niya ang mga Israelites? Ang tanging ebidensya at panghahawakan lamang ni Moses is kasama ko ang Panginoon. Now, tingnan niyo po kung gaano katindi po itong gaano po katindi ito pong usapan po na ito. Now, ilagay niyo po, ito maganda, kapag tayo po nag-aaral po ng doctrine at kapag tayo po ay meron pong account na binabasa, ilagay niyo po yung sarili niyo doon mismo sa pangyayari para nakukuha niyo po. Halimbawang ikaw ngayon si Moses at haharap ka sa pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa. At meron kang hihingiing request na alam mo yung hihingiin mong request ay napakabigat. Okay? Now, halimbawang tatanungin ka ngayon na ng taong haharapin mo, yung pinakamakapangyarihang tao na haharapin mo, halimbawang tatanungin ka, ano ang rason mo bakit ko sa iyo igagrant yung iyong request? Oh. So, yun yung fear ni Moses. Ang fear ni Moses is halimbawang tanungin siya ni Pharaoh, na ang sabihin ni Pharaoh, anong reason? Give me a good reason bakit ko ibibigay sa iyo yung iyong request. Anong sabi po ng Panginoon? Ang tanging reason na panghawak-hawak lamang ni Moses ay kasama ko ang Diyos. Now, do you think katanggap-tanggap yun kay Pharaoh? Knowing na si Pharaoh po ay hindi naniniwala sa Diyos ni Moses. Kaya nga niya ginawang slave yung mga Israelites sapagkat hindi niya pinaniniwalaan yung Diyos ng mga Israelites. Oh, at since na siya yung master ngayon ng mga Israelites, because ang mga Israelites ay slave, mas tatanggapin ni Pharaoh na mas makapangyarihan yung kanyang Diyos kaysa sa Diyos ng mga Israelites. So ano ngayon ang magiging token ngayon niya ni Moses para i-grant sa kanya yung kanyang request? Tanging sasabihin lang niya, kasama ko ang Diyos. So ngayon, okay na yun, solved na. Ito pa yung isang problema. Paano ngayon kapag si Moses ay pumunta na doon sa mismong mga Israelites at sasabihin na ni Moses na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay nasa sa akin, kasama ko at palalayain kayo. Ang sunod na question naman ngayon is, paano naman siya paniniwalaan ng kanyang mga kababayan? Nakita nyo po, sana nakikita nyo po yung sitwasyon. No? So may dalawang problema po dito si Moses. Yung una, paano siya paniniwalaan ni Pharaoh? Pangalawa, paano siya paniniwalaan ng kanyang mga kababayan na kanyang ililigtas? So ano sabi ni Moses? Paano ako paniniwalaan ng mga Israelites? Anong pangalan ang sasabihin ko? Halimbawa ngayong itest ako ng aking mga kababayan na sasabihin ko sa kanila,
sasabihin ko sa kanila, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng inyong mga forefathers, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ay sinugo ako para palayain kayo. Halimbawang tanungin siya, sabi niya, sige nga, kung talagang Diyos yan ni Abraham at ni Jacob, anong pangalan niya? Yun. So doon ngayon nagkaroon ng umpisa ng usapan na ito patungkol sa pangalan ng Diyos. Halimbawang tanungin ngayon si Moses ng kanyang mga kababayan, sige nga, kung talagang yaan ay Diyos ng mga Israelites, anong pangalan niya? Will you tell us kung anong pangalan niya? Okay. So sabi ngayon ni Moses, Panginoon, anong sasabihin ko sa kanila? Oo nga naman. Anong sasabihin ngayon? Anong sasabihin ni Moses? Now, ilagay niyo po sa isang actual na pangyayari. Kaya nga sabi ko po sa inyo, para mas lalo niyo pong maintindihan, yun pong account sa Bible, every time na babasahin niyo yan, ilalagay niyo po yung inyong sarili diyan. Halimbawang ikaw si Moses, ano ngayon ang gagawin mo? Halimbawang ikaw din naman si Pharaoh. Bilang Pharaoh ng Egypt, ano naman ang gagawin mo? Halimbawang ikaw naman yung isa sa mga Israelites na pinagsabihan ni Moses, ano kaya ang magiging decision mo? Agad-agad ka bang maniniwala? So ganyan po ang pag-aaral para mas lalo niyo pong mai-internalize at hindi lamang po by knowledge kundi parang mararamdaman mo talaga na nandoon ka sa eksaktong pangyayari. Okay? Now, ano pong sagot sa kanya ng Panginoon? Maganda po yung sagot ng Panginoon sa kanya. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Okay. Now, yung word or yung phrase na I am that I am, sa Hebrew po, yaan ay eye, asher, eye. I am that I am. Eye, asher, eye. Okay? Pero, madalas po, yung word na I am, I am hath sent me unto you. Yung word na I am, yan po ay binigyan ng title sa theology na tetragrammaton. Pag sinabi, katulad kanina, binanggit ko na po sa inyo kanina, yung salitang tetragrammaton, ito po ay isang Greek word nang ibig sabihin ay 4 letters. Tetra, 4, gramma, letters. So, tetragrammaton, it means a 4-letter name or a 4-letter word. Okay, katulad ng Mike, Mark, basta yung 4-letter, yan, no? Ang tawag dyan ay tetragrammaton. But of course, ito ay ibinibigay lamang sa Diyos. Now, ito po ngayon ang problema. Sa mga Hudyo po or sa Hebrew alphabet, wala po silang vowels. 'Di ba? Alam niyo po yung vowels, 'di ba? A, E, I, O, U. Yan, 'di ba? Yan po kasi yung mga vowels yan po ay nag-i-enhance or nagtuturo sa atin kung paano ipo-pronounce yung isang salita. Now, ito po ang problema. Sa Hebrew alphabet, meron silang 22 alphabet pero wala po diyaang vowels. Okay, walang vowel. So, yung tetragrammaton ay YHWH. Okay? Tandaan nyo po, YHWH. Yan po ang pangalan na binigay na I am. Yod, hey, wow, hey. Yung Y, Yod, H, hey, W, wow, and then hey, yung H. So, YHWH. So, yan po yung ibinigay na pangalan. Of course, noong ang Biblia po ay nung panahon ng New Testament ay naimpluwensyahan ng Greek ang mundo and then ng Latin ang mundo hanggang naimpluwensyahan din po paglipas ng mga panahon. Hindi ko na po isa-isahin yung history. Sa paglipas ng panahon, naimpluwensyahan din po yung English language. Yung letter Y
ay ginawa po nilang letter J, sapagkat wala pong letter J sa Hebrew. Ano po, yung letter Y, ginawa po nilang letter J, at yung letter W ay ginawa nilang letter V. No, letter V. So, victory. So, kaya naging J, H, V, H. Okay, so naging ganyan po yung habang lumipas po yung panahon, kasi nga naiimpluwensyahan po ng ibang mga lingwahe yung kanilang alphabet or lettering, di ba? So, ito po ay isang pananalita or pagkakakilanlan sa Diyos. YHWH hanggang sa ito po ay nilagyan na nila ng vowel, ginawa nilang Yahweh, no? Yahweh, and then hanggang sa naimpluwensyahan ng Greek, ng Latin, yung English natin, hanggang naging Jehovah, no? Kinuha nila yung mga vowel doon sa salitang Adonai, sapagkat ang mga Hudyo po, tandaan nyo po ito, ang mga Hudyo po, hindi po nila pinupronounce ang pangalan ng Diyos o yung YHWH. Hindi po nila yan pinopronounce, hindi po nila yan sinasabi. Bakit? Natatakot po sila na baka sila po ay magkasala mula doon sa commandment po ng Panginoon na thou shall not use the name of the Lord in vain. Kaya nga po, wala pong matinong Hudyo, tandaan nyo po ito, wala pong matinong Hudyo na pinupronounce yun pong pangalan ng Diyos. O itong tinatawag na tetragrammaton, yung YHWH. Wala pong matinong Hudyo na nagpo-pronounce po niyaan. Okay? So, pinapalitan po nila yan. Pinapalitan nila. Yung YHWH, or dito po sa ating English Bible, kung kayo po ay may ginagamit na King James Bible, yung YHWH, or yung tinatawag po nating Yahweh or Jehovah, yan po ay meron pong English equivalent na Lord. L-O-R-D. All capital. So, every time na mababasa nyo po sa King James Bible, yung L-O-R-D, na lahat capital, yan po ay tumutukoy sa Yahweh or Jehovah. Okay? So, I hope na maliwanag po yan. Now, sabi po ng ayon po sa mga nag-aral, ano po, ay yun nga, naging Jehovah, and then pinapalitan po nila yan. Ang mga Hudyo po ngayon, ang tinatawag nila yan na Adonai. Yung Adonai, okay, Adonai, yan naman sa English word ay it means master or Lord. Okay? Kaya po, dito po sa ating English Bible, again, kung kayo po ay gumagamit ng King James Bible, kapag meron po kayong nabasa na L-O-R-D at yung letter L lang yung capital, maliban na lang na nagsisimula sa sentence, di ba? Kasi di ba tayo naman, alam naman natin yung rules. Kapag nagsimula sa sentence, yung first letter, laging capital yan. But, i-exclude na po natin yon. So kapag nakita nyo po or nabasa nyo po na L-O-R-D at yung L ang capital, yan po ay Adonai. Okay? Tumutukoy din po yan sa Diyos bilang master or owner or Lord. Okay? May babasa rin po kayo na L-O-R-D na lahat small letter. Yan naman po ay Adoni. Yan naman ay tumutukoy naman sa tao. Halimbawa, yung tao po ay merong pagmamay-aring lupa o lupain. No? At syempre, dahil may pagmamay-ari siyang lupain, may mga tauhan siya. So, siya yung tinatawag na Lord over the land. So, ang ginagamit na Lord dyan ay L-O-R-D rin, pero lahat is small letter. Pag small letter, tumutukoy sa tao, yan ay Adoni. Pero kapag L ang capital,
Lord, yan ay Adonai at tumutukoy pa rin sa Diyos. Kapag Lord naman na lahat capital, yan naman ay Yahweh or Jehovah. So I hope na nasusundan niyo po ako. Now, let's go to sa lesson po natin. Ano po? Sa lesson po natin, pinapalitan po nila yung salitang Yahweh or Jehovah sapagkat sabi ko nga sa inyo, wala pong matinong Hudyo na magpupronounce ng pangalan ng Diyos. Kaya ang ipinapalit po nila dyan ay Adonai. Or sa panahon po ngayon, sa modern time, sa mga synagogue, ginawa nilang Hashem. Hashem. Ibig sabihin, His name. Yan, no? Yan ang ibig sabihin, Hashem or His name. Yan po yung ipinapalit nila. So every time, alam niyo po kahit na po yung Deuteronomy 6:4, lagi ko pong binabanggit sa inyo yan kasi yan po ang unang-unang pinamemorize sa mga bata sa Israel eh. 'Di ba yung Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sa kanila ang tawag po diyan sa kanila ay Shema. Shema, yan po ang tawag. Shema Yisrael Adonai. So actually yung Adonai po doon ay Yahweh. Shema Israel Yahweh, ganyan dapat. No, pero pinalitan nga nila, ginawa nilang Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Pinalitan nila na Adonai sapagkat ayaw nga nilang i-pronounce yun pong pangalan ng Diyos. Kaya po sa totoo lang, hanggang sa ngayon po, ay wala pong nakakaalam kung paano po i-pronounce ang pangalan ng Diyos. Ang tanging nakarinig lamang po niyan ay si Moses. No? Nung nagpakilala ang Diyos sa kanya during the burning bush experience. Pero sa atin po, sa panahon natin, wala po. Kaya nga yung iba, nagtatalo-talo sila patungkol sa personal na pangalan ng Diyos. Wala pong nakakaalam yan. Sapagkat wala pong matinong Hudyo ang magpupronounce ng pangalan ng Diyos. Okay? So kaya po, nakabatay lamang po tayo dyan. Na yung sinabi po ng Biblia na I am that I am, or Eye Asher Eye, or yung YHWH, Yod Hey, Wow Hey. No? So nandiyan lamang po tayo sa ano na yan, sa pangalan na yan. Now, ano po ang ibig sabihin po nitong I am that I am, or tinatawag po nating tetragrammaton? Ano po ang ibig sabihin po niyan? Ano po, mga kapatid, ang Biblia po ay nagtuturo po sa atin. Ano po? At ayon po sa konteksto po ng pagbinasa po natin yan, ay napakaganda po ng itinuturo natin nitong pangalan na ito. Ang unang-una pong itinuturo po ng pangalan po na yan, God is faithful. Okay? Yan po ay tumutukoy sa faithfulness po ng Panginoon. Kung babasahin po natin yung Exodus chapter 6 verses 1 to 5. Okay, babasahin ko lamang po . Tandaan nyo po, ang unang-una na ipinapakita po nitong pangalan na I am that I am, or sabihin na natin tetragrammaton, YHWH, or Yahweh or Jehovah. Ang implication po niyan, ang ipinapakita po niyan, ay God is faithful at nagkikip siya ng kanyang covenant. Ibig sabihin, tinutupad niya yung kanyang pangako. Okay, Exodus chapter 6 po, verses 1 and the following verses. Tignan niyo po ang babasahin ko para sundan niyo na lang po ako, pero kung may Bible po kayo, mas maganda po yan na makikita niyo po mismo. Ano po sabi ng Biblia? Then the Lord said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land. And God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. Pansinin niyo po yung word na yan, I am the Lord. Lahat capital means Yahweh or Jehovah. I am Jehovah. I am Yahweh. Okay? Now, ano po ang implication ng salita na yan? Verse 3, And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name God
Almighty. Nung nagpakita po siya, inireveal niya yung sarili niya kay Abraham, kay Jacob, no, sa mga patriarchs, ang ipinakilala niyang pangalan ay God Almighty. Pero, but by my name, Jehovah or Yahweh, was I not known to them. Hindi kilala ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos bilang Yahweh or Jehovah. Kundi, kilala nila ang Diyos bilang God Almighty, El Shaddai, El. Kaya, sa unang-una pa lang, makikita nyo na po yung salitang El. No, El. Hindi po Yahweh, kundi El. Nandiyan po yung masusundan po natin ito, matatalakay po natin ito. No, kaya pag narinig niyo po yung L-E-L, yan po ay pangalan po ng Diyos. Okay? Verse 4, and I have also established my covenant, take note, established my covenant with them. Sino yung them? Si Abraham, si Isaac, si Jacob. To give them the land of Canaan. So ipinangako po ng Panginoon, ang covenant ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, and kay Jacob ay ibibigay sa kanila yung lugar ng Canaan, which is present day ngayon, yung land of Israel. Okay? And then, the land of their pilgrimage wherein they were strangers. And I have also heard the groanings of the children of Israel. Ano yung groanings na yun? Ibig sabihin, yung kahirapan ng mga tao during the time na sila po ay slave doon po sa Egypt for 400 years. Okay, I have also heard the groaning of the children of Israel whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, I remembered my covenant. Kaninong covenant unang-una ibinigay niya kay Abraham? Ano yung covenant ng Panginoon kay Abraham? Bibigyan ang lahi ni Abraham ng lugar which is Canaan or the promised land. Pero nasa lang Israel, nasa Egypt. Alipin sila sa Egypt. So nung narinig ng Panginoon yung panalangin ng mga Israelites, naalala niya ngayon yung covenant niya kay Abraham. Ang ibig sabihin ba noon na naalala niya ay nakalimutan niya? No, hindi po. Ang ibig sabihin po dito ng word na remember ay i-establish niya. Kasi kaya lang naman ang Israel napunta doon sa Egypt dahil sa kanilang kasalanan. Pero hindi po nakalimutan ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na i-remember niya ay nakalimutan niya. Ang ibig sabihin ay i-establish niya. Kumbaga tutuparin niya na ngayon. Gagawin niya na ngayon yung kanyang covenant. Naputol po 'yon sapagkat nagkasala po yung Israel. Okay? So verse 6, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from the burdens of the Egyptians, and I will lead you out of their bondage. And I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments. So eto na po, establish na po ng Panginoon or tutuparin po ng Panginoon yung kanyang pangako sa Israel. Para ano po? Ipakita sa Israel kung gaano po siya ka-faithful. So the word Jehovah, the word Yahweh, number 1, means He is a God-keeping covenant. He is a covenant-keeping God. Siya po ay faithful sa kanya pong pangako. Okay? Siya po ay tumutupad doon sa kanyang ipinangako at doon sa kanyang ibinigay na covenant or sabihin na nating agreement or testament or whatsoever. Ano po? Basta't yung kanyang ipinangako. So ito po ay ang isa sa mga implication every time na maririnig niyo po yung salitang Yahweh or salitang Jehovah. Ano po, ang unang-unang dapat napapasok sa inyong isipan, yan ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Now question, for thousands of promises in the Bible, meron ba na naaalala ka na ipinangako sa iyo ng Panginoon? Do you understand that God promised, I will provide? He will be your great provider. Do you understand na ang pangako ng Panginoon that He will heal? I am the God that healeth thee. Do you understand na isa sa mga pangako ng Panginoon na I will be with you? Ang sabi ni David sa Psalms 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Nung ang Panginoong Jesucristo po ay nagkatawan tao, ang sabi ng Bible, God is or God with us. Emmanuel.
Those were promises po ng Panginoon. At alam ko sa atin, sa mga Kristiyano, napakaano na yan. Kumbaga, sunog na yung tenga natin na palagi na nating naririnig yan. But the question is, pag dumating sa iyo yung time na sagana ka sa buhay, naaalala mo yung pangako ng Panginoon, sasabihin mo, oh, kasi blessing ito ng Panginoon eh. Pero kapag dumating sa atin yung pangangailangan, nagtitiwala pa rin kaya tayo sa Diyos na ibibigay ng Panginoon yung kanyang pangako? Halimbawa, God will provide. Okay, God will provide. Sa palagay mo ba kayang i-provide ng Panginoon yung bigas mo? Sa palagay mo ba kayang i-provide ng Panginoon yung pambayad mo sa school ng mga bata? Sa palagay mo ba kayang i-provide ng Panginoon yung pagkain mo? Sa palagay mo ba kayang i-provide ng Panginoon yung iyong titirahan? Sa palagay mo ba kayang i-provide ng Panginoon yung pangangailangan ng iyong pamilya? Sa palagay mo ba kayang i-provide ng Panginoon yung iyong pangangailangan personal? Kaya? Naniniwala ka ba dyan? Then bakit ang dali po nating iwanan ang Panginoon at ipagpapalit natin sa material na bagay, samantalang alam pala natin na kapag nangako ang Panginoon, tutuparin niya at ang sabi ng Biblia, He will provide. Now, do you understand mga kapatid na sometimes tayo pong mga tao, tayo po kasama po ako, tayo pong mga tao, kilala natin ang pangalan ng Diyos, alam natin ang pagkakakilanlan ng Diyos, at lagi nating sinasabi, ay oo, nananampalataya ako sa Diyos. Alam ko na maraming pangako at tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. But sometimes, sa atin pong ginagawa, parang hindi natin pinaniniwalaan. Di ba? Sa uri ng ating pamumuhay, habang tayo po ay merong ginagawa, lalo na pag dumating sa atin yung karamdaman, parang hindi natin pinaniniwalaan na kaya tayong pagalingin ng Diyos. Now, hindi po ako nagbibigay dito ng false hope. No? Now, of course, may mga karamdaman na hindi pinagagaling ng Panginoon. May mga karamdaman na hindi tayo gumagaling. But, katulad ng sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila kay Nebuchadnezzar, si Azariah, si Hananiah, si Mishael, sabi nila, naniniwala kami that God can deliver us from your hand. Sabi ng tatlo, naniniwala kami na kaya kaming iligtas ng Panginoon. Pero kung sakaling hindi man kami ililigtas, sabi nila, hindi pa rin kami sasamba. Di ba? Now, ang question is sa atin ngayon, halimbawa ngayong may sakit ka at hindi ka pagalingin ng Panginoon, magtitiwala ka pa rin kaya? Halimbawa ngayon na may pangangailangan ka, wala kang bigas, at nakaranas ka ng gutom, magtitiwala ka pa rin kaya sa isang faithful God, Asher, I am that I am, or Tetragrammaton, YHWH, Yahweh, or Jehovah, which is a God who keep His covenant sa kanyang mga tao, maniniwala ka pa kaya niyan pag halimbawa nakakaranas ka na ng gutom? Maniniwala ka pa kaya na sasabihin mo na God will provide kapag wala lang laman ang iyong sikmura? Maniniwala ka pa kaya na sinasabi po ng Bible na I am the God that healeth thee kapag ikaw ngayon ay nakahiga na sa ospital? Kapag halimbawang meron tayong sakit, sino ang unang-una nating tinatawagan? Yung doktor? Yung pharmacy? Di ba? Ano ang unang-una nating nasa isipan? Yung brand ng gamot? Or yung clinic? Or yung hospital? Or yung pangalan ng doktor? Pangalan ng espesyalista? Do you understand that the great physician is God? Hindi ba tayo dumating doon sa punto na kapag tayo po ay may sakit, ang unang-una nating gagawin ay lumuhod at manalangin sa Panginoon? Hindi ba tayo dumating doon sa punto na pag tayo po ay merong pangangailangan sa atin pong buhay, ang unang-una nating gagawin ay luluhod at tatawag sa ating Diyos sapagkat ang pangako niya, He will provide. Now, bakit kapag dumating po sa atin yung para sa Panginoon,
at para sa sarili natin, mas inuuna natin yung para sa sarili natin at itinatakwil natin yung sa Diyos. Pero naniniwala tayo that God will provide. Bakit ang dali nating iwanan ang gawain ng Panginoon? Bakit ang dali natin natalikuran ang gawain ng Panginoon kesa doon sa mga bagay sa sanlibutan na sinasabi natin na kasi kailangan talagang magtrabaho para kumita ng pera. Bakit hindi ka ba kayang bigyan ng Panginoon ng pera? Para saan ba yung pera? Para sa pangangailangan. Hindi ba't ang pangako ng Panginoon, God will provide? Yahweh, Jehovah, Tetragrammaton, Yeye, Asher, Eye, I am that I am. I am. Every time na maririnig nyo po yung pagkakakilanlan na yan or pangalan na yan, sabi nila personal na pangalan, but para sa akin, it's pagkakakilanlan ng Diyos. Every time na maririnig nyo po yung mga bagay po na yan, ang unang-unang dapat na papasok sa atin pong isipan is that ang ating Diyos ay tumutupad, nagkikip ng kanyang covenant. Imagine nyo kung kanino pa siya nangako kay Abraham. Ilang taon nang namatay si Abraham nung panahon ni Moses. Imagine nyo ang Egypt, ang mga Israelites po ay 430 years sa Egypt. Si Abraham 100 years old or sabihin na natin ba ganyan, no? And then, pinanganak si Isaac, and then si Jacob, and then si Jacob merong 12 anak na lalaki plus isang babae, si Dinah. And then napunta sila ngayon doon sa Egypt. So ilang taon na yan? No? And then sa Egypt, 430 years silang nandoon. 30 years silang masagana kasi buhay pa si Joseph. 400 years sila na alipin sapagkat simula nung namatay si Joseph. Hindi na sila kilala nung Pero. So sa madaling salita, 400, so more or less 500 years ago. Sabihin lang natin 500. Tansya-tansya lang. 500 years ago. Sabihin lang natin. 500 years ago, yung pangako ng Diyos. Pero sinabi pa rin niya na, hindi ko nakakalimutan yan. Tutuparin ko yan. Sapagkat hindi ko yan nakakalimutan. So, sana po ang makita po natin sa pag-aaral po natin ito, hindi lang basta yung doctrine, but yung implication po ng doctrine sa buhay po natin. If God is Yahweh, Jehovah, I am that I am, the great I am, Eye, Asher, Eye, the Tetragrammaton, ang isa sa ipinapakita po niyan, ang Diyos kapag nangako, tutuparin po niya yung kanyang pangako. Again, nung sinabi po ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. Magtiwala ka. Naalala niyo, pinaguhitan ko sa inyo sinabi ng Bible na, certainly, I will be with you. I will be with thee. Certainly means, sigurado, assurance yan. Sigurado yan. Nung sinabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee, nandoon din po yung implication yan. Certainly, I will never leave thee nor forsake thee. At kung sakali man na hindi mo maramdaman yung pangako na yan ng Diyos, huwag kang mawawala ng tiwala sa Diyos sapagkat maaaring hindi mo lang nararamdaman pero nandiyan pa rin siya at tinutupad niya yung pangako niya na hindi kanya pababayaan or iiwanan. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi nila kay Nebuchadnezzar, kung sakali man na hindi kami i-deliver ng aming Diyos mula sa burning furnace, magtitiwala pa rin kami sa Kanya at hindi kami luluhod sa ribulto mo kay Nebuchadnezzar. So I hope mga kapatid, no, isa po yan sa implication po ng ating na pag-aaral po ngayon. Tandaan nyo po, ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako.